Ang syudad ng Largo, Florida ay nasa Pinellas County at nasa area ng Tampa Bay. Kilalang syudad na ito dahil sa kanilang botanical gardens na magandang pasyalan at bukas sa publiko. Sa Largo nakatira ang 41-year-old na abogado na si Stephen Cousy. Si Stephen ay graduate ng kanyang Juris Doctorate sa Stetson University noong 2016 at kasunod noon siya ay na-hired bilang associate ng Blanchard Law na nakabase sa Largo. Ang law firm ay nakatuon sa bankruptcy cases. Ang kanilang mga kliyente ay mga professionals at local companies at hindi yung mga kriminal. Eksperto din sila sa iba pang klase ng business disputes, kasama na doon ang tax resolution at contract law. Makalipas ang 5 taong pagtatrabaho sa firm ay halos naging malapit na kaibigan na ng managing partner na si Jake Blanchard, si Stephen. Katunayan ay best friend na din ang turing niya kay Stephen. Ang opisina ng Blanchard ay parte ng building kung saan ay may iba pa mong opisina at common areas. Noong March 21, 2023, isang panibagong araw para sa empleyado ng building na yon. Si Stephen ay may virtual court hearing na naka-schedule ng 10:30 nung araw na yon. Dumating siya sa kanilang opisina bandang 8:40 ng umaga at kaagad na sinimula na kanyang trabaho. Ilang minuto sa pagitan ng kanyang pagdating at bagong hearing ng 10:30, lumabas si Stephen sa kanyang opisina para gumamit ng CR. Pero lumipas ang ilang oras ay hindi pa rin siya nakakabalik. Wala ring may nakita sa kanya na lumabas ng building at nakupirma din yon sa pamamagitan ng surveillance camera na nasa labas. Nakuhanan siya na pumasok ng building pero hindi siya lumabas. Katunayan ay hindi pa siya natapos na email na naiwan na nakabukas sa kanyang computer. Nakaplay din ang music sa kanyang cellphone at nakapatong sa kanyang lamesa. Kahit ang kanyang wallet at susi ng sasakyan ay nasa loob din ng kanyang opisina. Doon na napansin ni Jake na wala si Stephen. Kaya nagtanong siya sa kanyang mga empleyado kung may nakakita ba sa lalaki. The first reaction was, gosh, is he okay, right? Did he wander off or did he hit his head or something like that? And then when I couldn't find him, then I started. Nung pumasok ng CR ng building si Jake, nakakita siya ng parang mantsa ng dugo. Kagad siyang sinalubong ng matapang na amoy ng bleach at iba pang chemical panlinis. Ang amoy ay napakatapang, kaya naisip ni Jake na maaring may isang parte ng CR na nilinis ng bleach. At may nakita ulit siya ng mga marka na parang mantsa ng dugo sa pader, sa palikuran at sa ibabang bahagi nito. Doon na siya tumawag ng pulis. Did you see bleach? I smelled it and I could see like a splotch on the wall next to the toilet where bleach or blood? Where there was like someone tried to clean it with bleach but it took the paint off. Sinuri ng mga pulis ang buong building at mga hospital, pero hindi nila nakita si Stephen at wala rin silang nakita na kahit na anumang leads. Nadiskubre nila na ang tanging hindi ligtas na entrance ng building ay ang pintuan sa main lobby. Ang Blanchard Law ay walang surveillance camera sa loob ng building, ngunit nagkaroon ng access ang mga investigador sa labas ng surveillance camera na nakaposisyon sa main lobby na pintuan. Nung sinuri ang mga mantsang nakita sa CR ay lumalabas na positibo na yun ay dugo. Pagbaba ng mga forensic team sa office building, doon sila nakakita ng maraming dugo na nilinis mula sa sahig ng CR. Nakakita din sila ng puting fiber na nagmatch ng nasa loob ng sasakyan ni Stephen. Ang kanyang sasakyan ay nakapark pa rin sa labas. Ang pagbura ng mga fingerprints sa pintuan ng CR ay nag-iwan din ng napakaraming itim na marka at may mga dugo din na nakita. May nakita pa na fingerprints kasama na doon ang sa kaliwang index finger sa utility room. Yun ang kwarto na walang may gustong pumasok. Dagdag pa doon ay may isang empleyado din na mula sa isa pang negosyo na nakabase din sa building na yon ang nag-report sa mga investigador na isang linggo bagong nangyari, March 14, nakakita sila ng lalaki na nagtatago sa likod ng pintuan ng utility room. Habang nagpapatuloy sa pag-assess ang mga forensic sa pinangyarihan, natuon naman ang pansin ng mga pulis sa surveillance camera. Alam nila na wala na sa building si Stephen at alam nila na may masamang nangyari sa loob ng CR nung umaga na nawala ito. Habang masusing sinusuri nila ang surveillance footage, nakakita sila ng gray na Toyota na dumating sa office building bandang 8:32 ng umagang yon.
Makalipas ang 2 minuto may hindi kilalang lalaki na pumasok sa building mula sa sasakyan na yon. Ang lalaki ay may suot na gloves, may dalang malaking box at may malaking backpack. Makalipas ulit ang ilang minuto pagkatapos makapasok na lalaki sa main door, dumating naman si Steven. Bandang 10:22 parehong lalaki ang lumabas ng building. Ayon sa mga investigador, napansin nila na nagpalit ng damit ang lalaki, pero bitbit pa rin niya ang kanyang backpack. May hila-hila din siyang cart na may lamang mabigat na bagay na natatakpan ng pulang tela. Hinila ng lalaki ang cart papunta sa kanyang sasakyan at makikitang hirap na hirap ito sa pagbuhat ng bagay na nasa cart pasakay ng kanyang sasakyan. Gamit ang law enforcement cameras na may kakayanan na magbasa ng license plates, na track ng mga pulis na ang sasakyan ay bumiyahe mula sa law office papunta sa Tarpon Springs. Sigurado ang mga investigador na hindi na nila makikitang buhay si Steven. Nagulat ang pamilya at mga kaibigan ni Steven sa balita at umaasa sila na sana ay matunton kaagad ang kinaroroonan ng driver ng sasakyan. And you just want answers, and you don't know why somebody would hurt somebody as nice as this guy. Nobody, I mean, this is the nicest guy, the sweetest guy. I mean, he wouldn't hurt a fly. And you just all these things start going through your head, and you just wonder, who would do this? Who would be so evil to hurt this sweet? Matapos ang halos 1 oras na pagbiyahe, dumating ang gray na sasakyan sa kanyang destinasyon sa Tarpon Springs. At yun ay sa isang napakalaking bahay na pagmamayari ng isang mayaman at matagumpay na plastic surgeon. Ang doktor na yon ay si Thomas Kozlowski. Hindi pa naparehistro ng doktor ang sasakyan sa kanyang pangalan pagkatapos niyang mabili ito noong October 2022. Kaya naman hindi kaagad matrace na ang sasakyan ay pagmamayari niya. Gayunpaman, ang nagbenta ng sasakyan ay inirecord ang sasakyan sa state officials. Sa oras na na-trace ng mga pulis ang video footage ng sasakyan sa baybay ng Florida, ang doktor ay matagal nang nawala. Si Dr. Thomas Kozlowski ay isang Ivy League board-certified plastic surgeon. Hello, my social media army. This is Dr. Tampa Bay. We've had some awesome cases this week. If they're still up, check them out on Snapchat. As you can tell, the latest trend in plastic surgery is to put in these ultra-high profile implants. And you saw us put in the Mentor device as well as the Allergan device. Siya nagtapos sa Dartmouth University at balitang mahusay na surgeon. Nagmamay-ari ang $1 milyong na bahay ang doktor sa Tarpon Springs kung saan siya ay mag-isang naninirahan. Nagmamay-ari din siya ng isang apartment sa Miami kung saan araw-araw siyang nagtatrabaho. We're here today with Dr. Thomas Kozlowski from the Bassin Center and My Tampa Lipo. He's going to tell us how to restore your natural, youthful appearance with just one quick and easy procedure. Welcome, Dr. Kozlowski. Thank you very much. Tell us a little bit about how Aqua Lipo is different from traditional liposuction. Aqua Lipo is when I use a gentle stream of water to help dissolve the fat before it gets suctioned away. Now, the nice part about Aqua Lipo Ayon sa malapit na is that there's a kaibigan lot ng less doktor bruising. na si Adam Barta, si Tom ay mabait at napaka-family oriented. At sinabi pa niya na napaka-importante kay Tom ang kanyang imahe. Madalas mag-post si Tom sa Instagram at sa kanyang YouTube at may mga videos din siya tungkol sa mga ginagawa niyang surgeries. Malaking parte ng kanyang career ang social media kaya naman yun din ang isa sa pinagtutuunan niya ng pansin. Ang mga kliyente ni Steven ay ang malaking banta para sa reputasyon ni Tom. Pero bakit? Dahil ang naka-schedule na hearing sana ni Steven ng umagang yon ay katunayang may kaugnayan sa kaso na final laban kay Tom. Yun ay ang mga empleyado ng Laufer Institute of Plastic Surgery, ang dating employer ni Dr. Tom. Umalis ng Laufer Institute si Tom noong 2018 kung saan ay doon niya madalas ginagawa ang breast reconstruction surgeries. Taong 2023, kinasuhan ni Tom ang Laufer Institute at isa pang kasamahan dahil umano sa mali nitong nagawa habang siya nagtatrabaho pa doon. Partikular na ang hindi pag-file ng insurance claims at hindi pagsingil ng tama sa kanyang mga pasyente. Ayon sa kanya, dahil doon ay nawala sa kanya ang napakalaking pera. At yun din ang nag-udyok sa kanyang mga pasyente na magbigay ng mga negatibong reviews laban sa kanya sa online. Dahil umano sa mga reviews na yon, tuluyan ang nasira ang kanyang reputasyon at career. Si Steven ang nagre-representa ng kaso sa dating employer ni Tom na Laufer Institute at ibang kasamahan. Samantalang si Tom naman matapos makipag-away sa dating abogado ay mas pinili na lamang na ipresenta ang kanyang sarili. Katunayan, ang bagong motion sa kaso ay na-file ilang araw pagkatapos mawala ni Steven. Pero nakadalo si Tom sa naka-schedule na hearing noong March 21 ng 10:30, pero wala si Steven.
Ang naka-gloves na lalaki na may hila-hilang cart ay nakitang lumabas ng building bandang 10:22 ng umaga. Si Tom ay nasa telepono na para sa meeting ng 10:28 at nanatiling nasa linya ng halos 30 minutes. Sa oras na ibinabana ni Tom ang tawag ng 11:05, muling gumalaw ang naka-gloves na lalaki. Pinosisyon niya ang cart sa likod ng kanyang sasakyan at hirap na isinakay ang nasa cart at saka umalis mula sa law office papuntang Tarpon Spring. Ang kaso ni Tom ay nagkakahalaga ng halos $15,000. At para sa mga nakakakilala kay Tom, baliwala lang ang halaga na yon para sa napakayamang doktor. Sa court documents ay nagpapakita na sa huling meeting sa pagitan ng legal parties noong January 2023, nagkainitan sina Steven at Tom habang nagdidiskusyon. Kahit na napakagalang at mabait na abogado ni Steven ay mukhang nagawa pa rin niya na magkaroon ng isang kalaban. At yun nga ay si Tom. Ayon din sa mga nakakakilala kay Tom, siya ang tipo ng tao na mahinahon, napakabait at hindi kailanman nagtaas ng kanyang boses sa kahit kanino. March 23, 2023, nag-serve ng search warrant ang mga pulis sa bahay ng doktor kung saan nila nakita ang parehong gray na Toyota. Doon nakakita ang mga pulis ng dugo sa truck bed, sa headrest ng driver's side, floorboard ng driver's side at sa sahig ng garahe. Pero hindi nila nakita si Steven o si Tom. Lumabas din sa media ang mga pulis para humingi ng tulong kung may nakakita ba sa doktor o kay Steven o sa nakarehestrong sasakyan ni Tom na pulang Toyota Corolla. Makalipas ang 2 araw, pinahinto ng mga pulis si Tom habang nagmamaneho ito ng kanyang pulang sasakyan. Siya ay pabalik ng Pinellas County. Sinuri ng Tarpon Springs Police ang sasakyan ni Tom at doon nila nakita ang isang bag sa floorboard. Ang bag ay naglalaman ng stun gun, mask, duct tape, brass knuckles, syringe at gamot pampakalma. Kasama pa doon ang paralyzing agent. Nakakita din sila ng ballistic vest na may mga dugo. Hindi malinaw kung paano pinaliwanag ng doktor ang mga nakitang bagay sa kanyang sasakyan. Si Steven ay isang bisexual at siya ay kinasal sa lalaki na nagngangalang Michael. Montgomery, I'm the person that Steve asked to spend the rest of his life with a few years ago. My heart's broken, but it's being held together by tape and by sticks and all that stuff. It was one of the things that I just absolutely adored about him is he was brilliant. He was, he could tell you a fact about any law, but then, he would lock his... Inaresto si Tom at kinasuhan ng first-degree murder. Ang fingerprint na nakita sa breaker room ay nag-match din kay Tom. Nag-plead not guilty si Tom at kasalukuyang nakakulong ng walang bail. Probable cause, your bond is going to remain at 0. Do you have any questions right now, or would you like to just reserve those for your lawyer? Reserve for my lawyer, please. Ayon sa judge, napakaraming ebidensya laban kay Tom at ang kanyang motibo kaya niya pinatay si Steven ay maaaring dahil ito ang tumayong abogado laban sa mga kinasuhan niya. Ayon sa judge, malaki ang tsansa na makukulong ng habang buhay ang doktor dahil sa ginawa. O maaaring mahaharap sa death penalty kapag siya ay nahatulan. Magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang katawan ni Steven. See the bigger picture in this yet, but I would like to just tell his story, and just continue to tell it, and people can fall in love with him the way that I fell in love with him. You just help somebody, if somebody's down on their luck, if they need help with something and you're in a position that you can help, that would be a wonderful way to honor Steve's. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!